Magandang gabi po. Amen. Tayo ay kakaunti, hayain na. Kasama natin ang Panginoon. Tayo ay marami. So, salamat sa Diyos. Umuulan. Nakakalungkot kasi marami talagang mga lugar na binabaha. Napakapalad natin sa ating lugar. Sapagkat hindi po natin dinadanas yung mga kanilang dinadanas tayo pag naulan ay masarap ng tulog. Actually, ang daming agam-agam pagka naulan. So, napakapalad po natin. Anyway, so tayo po ay mag-aaral sa salita ng Panginoon. Hello. Lakas ngayon. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Salmo. Psalm 86. Mga awit 86. Mga awit 86. Okay? Okay, so ang ating key verses na pag-aaralan is yung 11, 12 at 13. Mateo, anak, pahingin naman akong tubig. 11, 12 at 13. Ito ang aking lalamunan. Dali po, tayo lang ay. Basahin natin ang buong chapter 86, parang debate ng letra. Tapos tayo po ay manalangin. Hintayin lang natin si Nano. Thank you. Psalm 86, basahin natin. At tayo mananalangin. Incline your ear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Preserve my life, for I am godly. Save your servant who trusts in you. You are my God. Be gracious to me, O Lord, for to you do I cry all the day. Gladden the soul of your servant, for to you, O Lord, do I lift my soul. For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you. Give ear, O Lord, to my prayer. Listen to my plea for grace. In the day of my trouble I call upon you, for you answer me. There is none like you among the gods, O Lord, nor are there any works like yours. All the nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. For you are great and do wondrous things. You alone are God. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name. I give thanks to you, O Lord, my God, with my whole heart, and I will glorify your name forever. For great is your steadfast love toward me. You have delivered my soul from the depths of Sheol. O God, insolent men have risen up against me. A band of ruthless men seeks my life, and they do not set you before them. But you, O Lord, are a God, merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Turn to me and be gracious to me. Give your strength to your servant, and save the son of your maidservant. Show me a sign of your favor, that those who hate me may see and be put to shame, because you, Lord, have helped me and comforted me. Tayo manalangin, Ama namin Diyos, ikaw po mapapurihan, may taas, maluwalhati, Panginoon, sa aming pong exhortation ngayong araw na ito. At ang exhortation ito na may magbigay ng kalakasan, pagkatuto, at pagbabago ng aming mga buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, gamitin mo lamang po ako. Ako ay makasalanan na nilalang sa iyong harapan, kaya patawarin mo po ako. Ikaw ang magsalita, Panginoon, sa aming pong mga puso. Sa iyo lamang ang kapurihan sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay. Ang title po ng ating pag-aaralan ay, pag-aaralan po natin sa verses 11, 12, and 13. Okay? So, ang title po nito ay Prescribed Attitude of Urgent Prayer. Ibig sabihin, ano yung dapat na ating attitude kapag dumarating ang isang panalangin bunga ng mga
mga pressing situations, nabangga ang sasakyan, paano ka mananalangin? May mga sitwasyon na nandyan. At ang mga sitwasyong ito ay nagbabago ng ating pananaw sa buhay. At ang mga sitwasyong ito ay parang, parang umuuga doon sa ating pagkatao. Bagamat naroon yung ating paglapit sa Diyos at pananalangin, subalit kung minsan ang mga sitwasyong ito ay nagbabago din ng inilalabas ng ating bibig, bunga ng mga bagay na nag-o-occupy sa ating puso at kaisipan tulad ng pagkabahala o kaya ay pangunguna mo sa pagdidesisyon sa maraming bagay. Ito kasi ang sitwasyon ni Haring David dito sa sitwasyong ito. Imagine niyo na si Haring David ay hinahabol ng kanyang anak na si Absalom, sarili niyang anak, sariling dugo at laman, upang siya'y patayin. So wala na sigurong pinaka-pressing situation mga kapatid sa katulad itong nangyayari sa kanya. Sarili niyang anak ang umahabol upang siya ay patayin at kunin ang trono sa kanya. Ito po yung sitwasyon niya. Kaya kung makikita natin ang panalangin dito ni Haring David ay isang panalangin napakalapit sa puso niya. So ito ay sinulat ni Haring David, ang Psalm 86, at siya ay nasa isang personal distress o possibly nakipaglaban siya kay Absalom o maaring kay Saul. Subalit makikita natin na ang tono nito ay isang urgent prayer. Ito yung sitwasyon na kailangan niyang manalangin at kailangan composed ang isang Kristiyano na katulad ni David sa oras ng pananalangin sapagkat ang mga sitwasyon ang siyang nagbibigay ng pagbahagi ng kanyang kaisipan kung ano ang kanyang gagawin. So, doon po sa mga ganong sitwasyon, ito yung Psalm 86 ang kanyang nasabi. Now, ang tanong ay, paano ba yung karakter ng ating pananalangin sa ating buhay? Ang mga pressing sitwasyon sa buhay natin, ating isipin. Halimbawa, kahit nasa loob ka ng tahanan, pero meron kayong mga kaguluhan sa loob ng tahanan, paano mo ina-address ang iyong panalangin? Ano ang mga elemento at komposisyon nito pag iniharap mo ito sa Diyos? Kung ikaw ay nasa trabaho, ano ang iyong naroon kasi isang sitwasyon? Mga kaibigan o mga kabarkada, nasa isa kang aksidente, nasa isang pangyayari na tila baga bumabagabag sa atin. At ang ating una talagang takbuhan ay ang Panginoon, subalit ano yung ating inuusal sa Panginoon sa oras ng mga sitwasyong ito? Okay, so humihinto ba tayo upang evaluate kung ano ang ating magiging godly response sa pananalangin sa mga sitwasyong ganito? Sabi nga, kapag ang isang Kristiyano ay pinipiga, ang lalabas daw sa kanya ay katas ng isang Kristiyano. Ano po? So, ito yung mga pressing situations sa atin. Kaya ang tanong is, can we still seek in our prayer matters? Sa kabila ba ng lahat ng ito, nakakapanalangin pa rin tayo sa Diyos ng pasasalamat at pagpupuri sa Kanya? Bagamat ang sitwasyon ay tila baga napakahirap para ang puso natin lumundag sa kagalakan. Ano po mga kapatid? Subalit kung iisipin natin ang sitwasyon ni David, sa mga sitwasyong ito ay talagang napakahirap. Isang hari na tatakbo sa kanyang kaharian, isang hari na ang mag-aalis sa kanya ay sarili niyang anak, at isang hari na ang pinagtataguan niya at papatay sa kanya ay sarili po niyang dugo at laman. Si Absalom na punong-puno ng galit sa kanya. At gustong-gusto ninanais talaga niyang makaupo. Bagat nabalitaan na nilang si Haring Solomon ang siyang kanilang ilalagay at iupo. Lalo pong nag-umigting ang kanyang galit laban sa kanyang ama. So, dito po sa Psalm 86, 11 to 13, dito tayo magpo-focus. Ating makikita dito na unang inusal ni Haring David po dito ay yung pong salitang, teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. So, naroon kasi isang sitwasyon na talagang napakagulo. At mananalang ka, ang una natin inuusan na panalangin, tulungan mo ako, Panginoon, talaga pag hindi ako nakapagpigil, ako,
papapatulan ko na itong taong ito. Ano po, parang, tulungan mo ako, Panginoon, pag hindi ko ito kinaya, baka maluko na ako. Ayan, okay. So, ganun po yung ating panalangin. So, dito sa verse na to, makikita natin ng unang hiningi ni Haring David in a very pressing situation is asking for instruction and integrity. Ang una niyang hiningi ay instruction, which is, teach me. Ibig sabihin po ay, hinihingi niya is, sa sitwasyong ito, he is not only asking for direction, but he is asking for transformation. Because we must remember that every pressing situation na ibinibigay sa atin ng Diyos, ang ninanais ng Diyos ay may mabago. O nasa sitwasyon tayong iyan dahil mayroong gustong palabasin ang Diyos sa ating mabuti. Ang tawag diyan ay trial. Pero kung yan naman ay bigay ng kaaway, ang tawag ay temptation. Amen? Okay. So, sabi niya, teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. So, David seeks divine guidance. At hindi lamang niya humihingi ng karunungan, humihingi siya na ang sitwasyong ito'y magbago sa kanya upang tumugon siya sa katotohanan ng nais ng Diyos sa kanyang paglakad. Kaya sabi niya, teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Not I will do. Tulungan mo ako at baka mabigwasan ko ito. Hindi ganon yung kanyang panalangin. Ay, naku Panginoon, kailan kaya maaalis sa buhay ko ang taong ito? Hindi ganon. Okay? Ang hinihingi niya ay pagtuturo ng Panginoon sa kanya upang mabago. So unang point is asking for instruction and integrity. Ang sub-point natin is, he seeks transformation. Kasi yung salitang teach me is to throw or to shoot. It's an imperative. Hinihingi niya sa Diyos na baguhin mo ako, Panginoon, sa tamang pagtugon ko sa sitwasyong ito. Okay? Sabi niya, baguhin mo ako. So, immediately, ang hiningi agad ni David, dahil sa isang Kristiyano at umaasa sa Diyos, ay ang pagbabago ng Diyos sa kanyang puso kung paano niya titingnan ang mga sitwasyon. He does not want to act in response to situations, and he recognizes his dependence on God. Kaya pag binasa mo yung verse 2, makikita mo, ano sabi niya? Preserve my life, for I am godly. Save your servant who trusts in you. You are my God. Makita niyo? Sabi, ingatan mo ako, Panginoon, kasi ako'y maka-Diyos. Ingatan mo ako, Panginoon, iligtas mo ako, dahil ako'y nagtitiwala sa iyo, at ikaw ay aking Diyos. This is not a random act. Kung hindi, nire-recognize talaga ni Haring David, ikaw ang aking Diyos. Wala akong matatakbuhan. Ako ang hari. Kanino patatakbo ang hari? Di ba, kung ikaw ay mas mababa ang pwesto, tatakbo ka sa hari para humingi ng tulong. Hari ka na, and you are being dethroned. Your life is being pursued by your son to be killed. Kanino pa siya tatakbo? Tatakbo siya sa Diyos. Kasi ang Diyos ay kanyang Diyos. You are my God. Nakita niyo yung emphasis doon? Ikaw ay aking Diyos. Okay. And then in verse 2, sabi niya, unite my heart to fear your name. So, dahil asking for instruction and integrity, ang sub-point is, he seeks an undivided heart. Bakit? Kasi in every pressing situation, ang tendency natin lagi ay umaksyon ayon sa bagay na makabubuti para sa atin, sa ating tingin. Unang nating gagawin, unang gagawin natin ay maglilin tayo kung anong sinasuggest ng ating kaisipan. O ikalawa natin gagawin, maghihiganti tayo sa mga taong nagbibigay ng paghihirap sa atin. Kaya, sabi niya, unite my heart. Huwag mong hayaan na ang puso ko'y may sinasabi dito, meron dito. Ang puso ko'y iyong buuin upang katakutan ko ang iyong pangalan. Katakutan ko ang iyong pangalan, ang pangalan mo, O Diyos, which speaks of God's attributes, being, and wholeness. So, meron siyang reverential fear o pagtataas sa Diyos
pagtatangi sa Diyos sa kanyang puso. Iniingatan niya na sa kanyang sitwasyon, may magawa siya sa kanyang lubos na tinatangi sa kanyang puso. At ito'y ang Diyos. Okay? So, ang una daw nating magiging prescribed attitude natin sa ganitong sitwasyon na yan, ang urgent prayer nito is asking for instruction and integrity. Tulungan mo ako, Panginoon. Transform my life and let me act. Baguhin mo ang puso ko at hayaan mo ako'y gumalaw o mag-respond na ikaw pa rin ang tinatangi ko sa aking puso in a godly manner. Okay? Amen? Okay, kaya po makikita natin dito sa kanyang verse 1 hanggang 4, kung makikita natin dito, ang sabi niya, makikita natin yung closeness niya sa Panginoon. Pakinggan niyo ha, sabi niya, "Incline thine ear, O Lord, and answer me, for I am afflicted and needy." So, inililate niya sa Panginoon yung sitwasyon niya, kung anong nangyayari sa kanya. And then, in verse 2, "Do preserve my soul. I am a godly man. On thou, my God," yung salita po doon, "my, save thy servant who trusts in thee. Be gracious to me, O Lord, for to thee I cry all day long. Make glad the souls of thy servant, for to thee, O Lord, I lift my soul." Kita natin yung sobrang niyang pagtitiwala sa Panginoon in all integrity. Wala talaga siyang matatakbuhan. Ang Panginoon talaga ang kanyang unang tinakbuhan sa pangyayaring ito. Kaya, sabi nga dyan, ito yung ating tanong na devotional application. In crisis moments, believers should ask, hindi mo dapat itanong na, what should I do? Kung hindi na tanong mo, Lord, how should I walk in your truth? Sa ganitong sitwasyon, ano ang aking magiging lakad, Panginoon? Tulungan mo ako. Okay? Sa katotohanan. Okay? So, in verse 2 naman tayo, in second point, sabi po dito, sa 86 pa rin, verse 12, "I give thanks to you, O Lord, my God, with my whole heart, and I will glorify your name forever." So, ang ikalawa naman nating point daw, sa mga ganang sitwasyon is, ascending thanksgiving and enduring adoration. Magtataas tayo sa Diyos sa kabila ng sitwasyon ng pasasalamat at walang hanggang pagsamba sa kanyang pangalan. Ganun ba ang naging reaction ni Job sa kanyang sitwasyon? Ganun, sabi pa nga nung asawa niya, alam mo, sumpain mo na ang Diyos at nang ikay mamatay na, nang matapos na ang lahat ng yan. Sabi niya, bakit? Mabuti lang ba ang aking tatanggapin sa Panginoon? Ang masama ay hindi. Pupurihin ko ang Panginoon magpakailanman. Sapagkat alam ko, ang aking manunubos ay nabubuhay. On the other verse. Tinatanaw nila sa kanilang buhay. Ano po? So, sabi po niya dito, "I will give thanks to you, O Lord, with all my heart, and will glorify your name forever." So, hindi ito ritualistic praise. Hindi ito yung katulad na, praise the Lord, praise the Lord. Yung pagka may mga taong gano'n, ay, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi po gano'n. This is a relational. And this is a very personal to David. Nung sinabi niya na, pupurihin ko ang Panginoon, napakahirap pong gawin yan. Because, tandaan natin, this is relation versus relation. The relation of David to God against his relationship with his own flesh and blood. Mahirap po ang sitwasyon na yan, mga kapatid. Di bali kung kapatid mo pa lang sa laman. Di bali kung asawa mo. Di bali kung kapitbahay mo. Paano ang katulad ni Haring David na dugo at laman niya ang kanyang kalaban? Sariling anak. Nagiging napakahirap po yung idaing sa Panginoon. Pero makikita natin that yung relasyon niya sa Panginoon higit na mas mahalaga at mas matayog kaysa kanyang relasyon sa sariling anak. Sapagkat naroon pa rin po yung kanyang pagpupuri sa Panginoon. Kaya sabi niya, pakinggan nyo, makikita nyo dito yung kanyang relasyon. "I will give thanks to you, O Lord, my God."
Adonai Elohim. Ano po? So, una, David relies on his relationship with God. Umasa siya, may relasyon kami ng Panginoon. Magpupuri ako sa Kanya, siya na ang bahala sa aking sitwasyon. With all his heart, he has intimate relationships to God. That's why when he prays without any apprehension. Wala siyang pagdududa, walang reservation, walang kahit na ano. Alam niya na ang tanging niyang pwedeng gawin sa sitwasyon yon, magpasalamat pa rin at magpuri sa Panginoon. Alam niya na ang lahat ng kanyang inuupo ang trono, ang lahat ng lakas niya, pahiram ng Diyos sa kanya. Hindi niya ito kinakapitan. Kaya kung kukunin ito, puno pa rin siya ng pasasalamat sa Diyos. Ano po? Kaya sabi niya dito, his thanksgiving is not to some strange God who acted out randomly, but to his own Lord, his God. Sa kanyang mismong sariling Panginoon, sa kanyang Diyos, na kung saan ang kanyang buong pag-asa at pagtitiwala ay kanya pong ibinibigay. At alam niya na ang Diyos ang tutugon sa kanyang sitwasyon. Pag binasa po natin yung Psalm 3, makikita natin yung sitwasyon po ni Haring David. Kung paano niya ito idinaing sa Panginoon nung siya'y tumakas kay Absalom. Pakinggan nyo. O Lord, how many are my foes? Many are rising against me. Many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. Okay, so ang pinag-uusapan dito, kaligtasan is hindi kaligtasan ng kaluluwa, ha? Ito'y kaligtasan ng kanyang pisikal sapagkat hinahabol siya ni Absalom. Okay. But you, O Lord, are a shield about me, my glory and the lifter of my head. I cried aloud to the Lord, and He answered me from His holy hill. I lay down and slept. I woke again, for the Lord sustained me. Aba, sobra ang kanyang pagtitiwala. Hinahabol siya, tapos sabi niya, Panginoon, ako'y pagod na, umiyak na ako sa iyo. Ako muna yung matutulog. Ikaw ang bahala sa akin. Ito niyo? Okay, to sabi niya dito, I will not be afraid of many thousands of people who have set themselves against me all around. Si Absalom, kahit hindi lang si Absalom, kahit libu-libong kasama ni Absalom, hindi ako natatakot. Sabi niya, arise, O Lord, save me, O my God, for you strike all my enemies on the cheek, you break the teeth of the wicked. Salvation belongs to the Lord, your blessings be on your people. Nakita niya? So it's a relation versus relation. Ano? Mahirap po ang sitwasyon yan. Mahirap. Pero makita natin yung pagtitiwala ni Haring David sa Panginoon. Okay? So, kaya ang sabi niya, and I will glorify your name forever. So, David dedicates his life to worship. Tayo ba sa sitwasyon? Magpapasalamat? At ano man ang naging sitwasyon, sasabihin pa rin, Panginoon, mabubuhay pa rin ako sa pagpupuri ng iyong pangalan. Kahit ganito yung sitwasyon ko, Panginoon, kaaway ko ang aking asawa, kaaway ko ang aking kaibigan, kaaway ko ang trabaho, patuloy ako magpapasalamat at magpupuri sa iyo, Panginoon. And in our worship service, it is also our testimony to them. Tayo rin po ay nagpapatotoo na tayo nga ay sa Diyos. Okay? So, mahalaga po yan. Ano? Kaya makita natin dito, sa bahaging ito na naroon po yung tinatawag natin na patuloy na paghingi ni Haring David sa kanyang buhay. Sabi po dito, in the midst of the present situation, discomfort, sufferings, and or trials, sa gitna po ng lahat ng ito, tayo ba ay, do we pray of ascending God in His glory with all gratitude? Itinataas pa rin ba natin ang Diyos sa kanyang luklukan sapagkat siya'y nararapat lamang natin na itaas sa kanyang kataas-taasan sa kabila ng ating pong sitwasyon? Nagpapasalamat pa rin ba tayo sa Diyos with all our heart and with all our gratitude to God? So, isa po sa mga elemento ng attitude ng ating
pananalangin and an urgent prayer is ascending thanksgiving and enduring adoration. Pag sinabi natin enduring is, kahit ano nangyayari, ang bukang bibig mo ay, nais kitang papurihan, Panginoon. Nais kitang papurihan sa lahat. And then in verse 13, sabi po rito, "For great is your steadfast love toward me. You have delivered my soul from the depths of Sheol." So, dito naman po sa salin natin is, "For great is your mercy toward me. You have delivered my soul from the depths of Sheol." Iniligtas mo ako sa tiyak na kamatayan. So, pwedeng theologically, napaka great ng iyong habag sapagkat iniligtas mo ako sa kapahamakan walang hanggan. So, okay. So, dito po, David acknowledges yung pagre-rescue ng Diyos sa kanya mula sa death or despair. Nakita niyo ito yung Psalm 3? Doon sa Psalm 3, ano yung kakahuli-hulihan? Anong sabi niya? The Lord is mine. Our salvation belongs to the Lord. Ang kaligtasan, yan ay nanggagaling o nabibilang sa Diyos. Pero ang Diyos ay aking Diyos. Kaya kasama ako sa mga iniligtas ng Diyos. Okay? So, sunod po nating point is acknowledging God's saving mercy. I-acknowledge pa rin natin. Bakit natin kailangang i-acknowledge? Alam niyo po, yung salita po diyang mercy ay napakadaming kahulugan. Una, nirecall ni David yung God's grace or mercy. Mercy, diyan, pwede nating tawagin na grace. And mercy ay napakadami pong kadugtong na kahulugan. Loving kindness, which means a covenant love of God. God loves you, and when God loves you through Jesus Christ, hindi ka na niya kailanman iiwanan. Kaya po yan ay pinangahawakan natin sa Diyos. Kalawa, ang mercy na yan, it also contains what we call faithfulness, which means tapat ang Diyos sa iyo, akala mo lang hindi, but in every situation, God is always taking care of you. Lagi kanyang iniingatan. Ikatlo, tinatawag natin na the favor of God. It also comes from God's mercy. Kasi pag sinabi natin mercy or habag, kailangan natin i-acknowledge kasi ang ibig sabihin ng mercy ay mula sa kaibuturan ng Diyos na kanyang pagnanais na maipaabot sa atin sa halip na ang hustisya niya. It is the mercy of God. Okay, so ikatlo is yung kanyang favor. Na ang ibig sabihin is, ano ibig sabihin ng favor? The benevolent act of a person towards undeserved. Ang mabuting gawa ng tao patungo ng isang persona patungo sa mga hindi karapat-dapat. That is favor. Nire-recall din po yun ni Haring David. Kaya niya ina-acknowledge ang mercy ng Diyos dito. Ikalawa, yung good or benevolence, kabutihan ng Diyos. At the unchanging love of God. Ang hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos. Lahat po yun nakakontain sa mercy ng Diyos. Kaya niya sinabi dito na, "For great is your steadfast love toward me," or "Great is your mercy toward me." Okay, so kasama po yan sa mga panalangin na kinakailangan urgently natin. It can be summarized into one thing. It is great because, so, lahat ng yan, masasummarize natin. Loving kindness, faithfulness, favor, good, unchanging love. Masasummarize natin sa isang bagay. The recipient is undeserved. Tayo po ay undeserved sa lahat ng yan. Pero, pinakita ng Diyos ang kanyang habag sa atin. At kinakailangan in a very present situation sa ating panalangin, lagi nating lilingunin kung paano tayo iniligtas at minahal ng Diyos. Sa madaling salita, lagi nating titingnan ang mabuting balita na nakarating sa atin.
the gospel of God. That is God's great mercy toward us. Ano po? So this is one of the best element. Ito ang isa sa pinakamagandang elemento sa panalangin po. Not only the attitude for the urgent praying, that is acknowledging that all spiritual favors of God is undeserved. Even the moment na hinahanap natin ang presensya ng Diyos, siya'y naroroon. At ang pinakamaganda dyan, mga kapatid, hindi lang siya naroroon. Gustong-gusto niyang tayo'y lumapit sa Kanya. Tulad ng ginagawa natin tuwing Miyerkules. Gustong-gusto po ng Panginoon na tayo'y lumalapit, humihingi, kumakausap sa Kanya. Because He is our Father. And He wants the communication open and often. Okay? So dito po makikita natin, mga kapatid, ito yung tinatawag natin na elemento. Hindi ito yung pinaka-elemento ng lahat-lahat. Pero dito po sa Psalm 86, makikita natin, what are the elements? Dumating ang isang pressing situation. Kailangan mong manalangin sa Panginoon. Ano ang mga elementong kailangan mong malaman? Una, hihingi natin sa Diyos ang instruction and integrity. Humingi tayo ng pagtuturo at pagbabago sa Panginoon at yung ating pagtugon ay ayon sa godly manner. Ikalawa, magtaas tayo ng pasasalamat at walang hanggang pagpupuri sa Diyos. At ikatlo, ating i-acknowledge sa tuwina. Natutugunin tayo ng Diyos. Bakit tayo tutugunin ng Panginoon? Iniligtas nga niya tayo, hindi pa kaya tayo tutugunin ng Panginoon sa mga sitwasyong hindi natin kaya. Malay mo, kaya yan inilagay ng Diyos dyan. Dahil tinatawag kanya, anak, tawag naman sa akin. Lapit naman sa iyong ama. Okay? So, the conclusion of the matter, when we pray, we seek God's first wisdom. Ikalawa, respond in worship. At ikatlo, recall, alalahanin nyo the past deliverances, ang mga ginawa ng Diyos sa ating dati. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat, Panginoon, sa awit 86. Salamat sa pagpapaalala. We pray urgently. We pray without thinking. Sometimes we pray, Panginoon, sa mga sitwasyon na laging favorable lang sa amin. So, tulungan mo kami, Panginoon, sa iyong salita na manalangin kami na patuloy na lumilingon sa lahat ng bagay na iyong ginawa. Patuloy ka namin papurihan, pasalamatan, at lagi namin lingunin ang habag na iyong ipinagkaloob. Pinupuri ka namin, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.